mismo siya ay implicated, no? Doon sa maleta delivery scheme. Sa insertion. Oo, at sa mga insertions, diversions, at flood control. So, gusto natin malaman ngayon kung anong masasabi niya doon sa sinabi niya previously sa SONA na mahiya naman kayo. Isa sa una niyang ginawang solusyon ay pag-appoint kay Ombudsman Crispin Remulla. Pero hanggang ngayon, wala namang nakukulong na mastermind. Si Secretary Bunuan nasa hospital arrest. Siya itong top of the heap, di ba? Maliban sa kay dating Speaker Martin Romualdez na Brad, yung Ombudsman Remulla. Kaya ang tinasabi ng mga tao, isang taon na, hindi mo kinaya, BBM? Attorney, hiyang-hiya din ako. No? Bakit? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Bongbong Marcos, dahil ang dami mong nagawa. Akalain mo ang nakakulong ngayon si Marcoleta at si Defensor. At ang hinahabol ng NBI director mo, Si Cayetano. si Cayetano at si Robin Padilla. Sabi, pambihira. Halatang-halata yung sinasabi mo, Panyero, na justice. Justice, injustice, rule of law. Ayan, kahit dyan na lang sana, pinakita man lang niya sa ating kanyang fairness, wala eh. Bagsak ang grado ni BBM. Ang isa pa pala, Master, na pinipredict ko bukas ang sasabihin ni Cayetano. BBM, ha? Ngayon po yun. Ngayon pala. Sasabihin niya, sa foreign policy, I want to reset our relationship with China. Yan. Kasi dumating si Secretary Rubio ng Amerika di ba? Ito naman kasi si BBM. Ginaaway mo naman yung premier ng China, best friend yun ni Trump. US nga, may utang sa China ng ilang $1 trillion, nagdinegosyo yung mga yun. Tapos ikaw, para sumipsip sa kay Trump, banatan mo si premier ng China. Siyempre, alam mo, ang China, siguro ang tingin sa kanya ay ant-man. Parang ant lang siya ba? Kaya hindi siya pinapansin. Pero ngayon, gusto ni BBM mag-reset ng kanyang relasyon sa China at pinasasabi niya kay Trump na sabihan ng premier ng na mag-open up kayo kasi ganyan-ganyan. Diba sabi ni Trump, I will mention it to the premier, di ba? Di ba yan, halata na talaga na si BBM ay hawak talaga ni Trump sa leeg. Sa leeg. Iba sana sasabihin ko, pero ako na nagsabi, sorry. Ikaw na lang. Sa leeg. At kaya itong Pax-Silica na ito ay isang pagpapatunay. Mismo siya ay implicated, no? Doon sa maleta delivery scheme. Sa insertion. Oo, at sa mga insertions, diversions, at flood control. So, gusto natin malaman ngayon kung anong masasabi niya doon sa sinabi niya previously sa SONA na mahiya naman kayo. Meron ba siyang ginawang action doon at ano yun? At matutuwa ba tayo? Ayun, Attorney Guanzon. Yung isa sa una niyang ginawang solusyon ay pag-appoint kay Ombudsman Crispin Remulla. Pero hanggang ngayon, wala namang nakukulong na mastermind. Si Secretary Bunuan nasa hospital arrest. Siya itong top of the heap, di ba? Maliban sa kay dating Speaker Martin Romualdez na Brad, yung Ombudsman Remulla. Kaya ang tinasabi ng mga tao, isang taon na, hindi mo kinaya, BBM? Hindi mo kinaya yung first cousin mo? Bakit? Actually, ako, partner, attorney, hiyang-hiya din ako. No? Bakit? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Bongbong Marcos, dahil ang dami mong nagawa. Akalain mo ang nakakulong ngayon si Marcoleta at si Defensor. At ang hinahabol ng NBI director mo, Si Cayetano. si Cayetano at si Robin Padilla. Sabi, pambihira. Sabi, ito'y sinabi Sinabi to ni Lacson, sinabi to ni Matibag, sinabi rin to ni Boying, na susundan namin ang ebidensya kung siya saan pupunta. Sinusundan nila si Marcoleta. Kasi oposisyon diba? At saka pagbukas ng impeachment, pinakulong agad si Senator Marcoleta. Halatang-halata naman. Halatang-halata yung sinasabi mo, Panyero, na justice. Justice, injustice, rule of law.
Ayan, kahit dyan na lang sana, pinakita man lang niya sa atin ba ang kanyang fairness? Wala eh. How can you have a good business environment for foreign investors to come in kung wala kang rule of law, tsaka wala kang ease of doing business? Kung lahat ng mga kurakot dyan, nagtatax dyan. Miro mo yung BIR bago nila binago na nagreklamo ng mga tao. Padala ng mga letter of inspection ng BIR sa lahat. Pati abogado pinapadalan. Kaya halatang halata na. Kaya itong sinasabi natin na rule of law, malaking sa akin bagsak ang grado ni BBM dahil nga walang plunder pero pinakulong sa plunder si Senator Marcoleta. And so far, mga attorneys and partner Olino, ang naaalala ko na tumatak na parang sinasabi niyang accomplishments niya is itong pagpapakidnap kay PRRD, no? At marami ako nakikitang katanungan kung ano daw ang expectation natin dito sa panglima na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ako, hindi na ako gaano nag-i-expect kasi pare-parehas naman halos eh. From first SONA up until the fourth, halos pare-parehas lang naman yung sinasabi. At parang kung ikaw ay mahilig sa mga fiction or etong si Pangulong Bongbong Marcos parang fictional character eh. Kasi paborito parang niya si Ant-Man. No, parang yung mga sinasabi niya, parang hindi nangyayari sa totoong buhay. And in fact, si Pangulong Bongbong Marcos, ang motivation niya kaya tumakbo, at sabi ito ng asawa niya, ay nanood siya ng Ant-Man. So now, kayo po ba, bilang mga abogado, kayo po ba, ano po ba ang expectation ninyo sa araw na ito na mga sasabihin, magsisinungaling ba ulit? O paano ba? Well, base doon sa mga previous sonas niya, no, yung mga speeches niya, wala akong masyadong nakikita na accomplishments na i-report niya. Maliban na lang siguro yung mga ayuda na binibigay niya sa ilang sektor at sa mga barangay chairman all over the country. Pero alam mo, walang masyadong impact yon economically. Kasi mas maraming sektor ang na-deprive ng ayuda. And there are no real projects despite the ballooning of our debt. Almost na tayo, 19 trillion na, Opo. 18.55 Wow. trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero wala akong nakikita na genuine accomplishments and projects on the part of the Marcos administration. Yun. Dapat talaga, para may transparency, pinapakita sa atin ni BBM kung saan napunta ang 19 trillion niyang pinag-uutang na tayo naman din ang magbabayad, pati na ang mga sanggol. At our estimate of 170,000 pesos bawat Pilipino ang babayad natin dyan sa utang ni PBBM. We want transparency. Saan napunta yan? Yung Maharlika funds, saan na napunta yan at kumikita ba yan? Kasi milyon-milyon po ang sweldo dyan ng chairman ng Maharlika Investment Corporation na yan. Kung titingnan natin sa first SONA, pinramis niya, natutukan niya ang food production. Diba? Kasi we are not a developed nation. So we should rely a lot on our own agricultural production for our own consumption. Anong ginawa ni BBM sa loob ng 4 na taon? Nag-import siya ng import ng pagkain. Kaya dyan nanggaling na ang simula ng smuggling. Nung siya pa ay secretary ng Department of Agriculture, smuggling ng sibuyas, ngayon problema, technical smuggling ng asukal. Kaya mahirap humaniwala kay BBM dahil 4 na taon na yung ating food production ay bagsak pa rin. Ngayon, bakit siya nag-i-import? Na itong peso to the dollar ngayon ay magkano na? 61.80. So, ibig sabihin, bawat angkat natin o import ng pagkain ay pamahal ang pagkain. Kaya naman po, pati bigas galing sa Vietnam at sa Cambodia ay 58 pesos na a kilo. Nung nagsimula yan, nung nagpresidente si BBM, mga 30 lang yan eh. At pinramis siya sa atin, magiging 20 na lang yan per kilo. Huwag dapat natin kalimutan yung mga promises niya dahil dyan niya kayo nabudol. Ngayon, yung SONA, yun yung report card niya sa mga mamamayan. Kaya dapat sabihin niya sa atin, saan napunta ang mga utang,
saan napunta ang mga kinuha niya sa Maharlika Fund, yung mga ilang toneladang 20 tons of gold, magkano yon, saan niya nilagay yon? At ang balita ko, Panyero, Yes. binenta na raw ang, ano ba yan, naiya ba yan? Nako. So there has been a lot of questions doon sa good governance ng ating gobyerno. Kung meron ba, kasi nakikita ko bad governance Yes. and failed presidency. So malungkot man tayo dahil affected tayo bilang Pilipino. Pero yung leader natin parang walang pagsisisi at hindi siya very frank doon sa problema at kapalpakan niya. He always finds a way para ma-deviate ang issue tapos ibabaksak sa ibang opisyal ang sisi na siya man ang may gawa, siya ang may gawa ng mga problemang ito. Remember yung ating GDP when he stepped into power was 5.7%. Ngayon, sumadsad ito to 2.8% na lang. Layo. Bumaksak po. Yan ang katotohanan at dapat ito ay i-explain ng Pangulo ng Pilipinas rather than deviate from the issue and try to escape from accountability. Accountability din ito yung mismanagement niya sa ating ekonomiya. Kaya attorney, ito maraming nagtatanong sa akin actually. So, mas maganda kayo makasagot kasi mas masasagot nyo ito nang naaayon sa batas. Ang sinasabi sa akin, Coach Oli, wala naman nagawa ang Pangulo. Bakit hindi na lang pass na muna niya yung SONA? Huwag na muna mag-SONA, gastos lang yan, sayang sa oras. I-chat na lang. Oo, kasi sinabi nga ni Atty. Guadson, ito ay report. Ano i-report niya? Puro negative. Oo, baka naman i-announce niya na na-aresto na si pinsan So, niya. in short, wala siyang, hindi naman niya sasabihin yung totoo. Ngayon, attorney, ano ba ang legality nito? Kailangan ba talaga ang SONA obligado o nasa tradition lang yan, nasa batas? At kung, yung dagdag ko, kung kayo si Bongbong Marcos, magsosona pa ba kayo? Kung ako si Bongbong Marcos, mag-hair follicle test na. Ayun. Importante yan. Kasi yan talaga ang dahilan bakit hindi tayo nagtatrust sa kanya. Dahil iniisip natin, addict siya talaga. Kaya pag addict siya talaga, di wala na siyang mabuting desisyon para sa bansa. At delikado siya as Commander-in-Chief. Ino naman sinasabi nga na isang friend ko, kalma ka lang ha, huwag masyado yung puso mo. Kasi wala namang sasabihin si Bongbong dyan na hindi disappointing after 4 years. Pero alam nyo, talagang hindi ko kayang ipagliban itong analysis ng SONA niya dahil noong unang SONA ni Bongbong, nakinig talaga ako Meron pa siya sinabi about PWD, ito ang tuwa ako. Ngayon wala naman pala. Yung housing, sabi niya, 1 million houses for the poor. Yeah. Ilan ang nagawa niya? 534,000. Nasaan na po yung pera para dun sa 500 million na housing? Nasaan na? Yung generation charge, saka mahal kasi ang fuel cost at chuchuchu. Kahit Meralco, hindi mo masita, BBM, grabe ka. Pagtanggol mo naman ng mga tao, mahihirap. Abay, hindi mo tawagin yung Energy Regulatory Commission at sabihin na, ano ba ito? Tingnan niyo yung Meralco na yan. Ba't tawag niya yan? Ba't di ba si Digong noon, ganyan? Si President po. Duterte? Kaya hindi ko siya dinisqualify, Panyero, no? Siya pumilik, So, ibig sabihin yung strong character ng presidente na hinahanap natin sa isang leader, ay hindi natin nakikita yan kay BBM kasi siya, pinapaikot lang siya ng mga interest, mga personal and business interests na nakapaligid sa kanya. Kaya, baka naman sakaling sabihin niya mamaya na, I am hereby ordering the suspension of collection. Hindi naman kailangan ng batas yan Yes. Sasabihin niya lang, I'm ordering you not to collect the VAT and the excise tax on fuel. Di laking ginawa dahil tataas na naman master tataas na naman ang gasolina by Yes. 10 pesos next week. Yan nga ang problema. Speaking of taxes, mga attorneys and partner, parang ang hindi intensyon ng gobyerno na iangat ang buhay ng mga Pilipino. Kasi yung katulad ng ginawa ni Congressman yung Batangas, si Leandro. Leviste, na gusto niyang tanggalin yung tax ng mga produkto ay parang hindi pinayagan. And at the same time, kung makikita natin,
yung mga vloggers natin na umaangat sa buhay dahil sa pagbablog, in their own capacity, gusto pa nilang taksan ng napakalaki. Kaya wala ka na mapuntahan dito sa Pilipinas. Puro tax, 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 and all that. Pero yung mining tax, bakit 3% pa rin? Iyan. Kasi ang boss ng mga mining companies na yan, si Martin Romualdez. Yan ang Ilang problema. taon na yan, ilang taon na yan, pagsimula pag-upo pa lang niya. Gusto mong kumita ng tax para maibsan ang paghihirap ng mga pobre, doon ka mag-tax sa mga malalaking negosyo. Like mining. Ang laki kaya ng kita at profit nila. Ba't hanggang ngayon, hindi mo tinatax na malaki? Kasi, first cousin mo si Martin Romualdez, siya ang maraming minahan. Yun. Kaya Speaking- pinigilan niya yan as speaker. Speaking of Martin Romualdez, kakasuhan na daw, meron na daw sa ombudsman. Tagal, Ang tanong, paksona lang ba yan? At saka, ano masasabi nyo, attorney? Babanggitin pa rin ba niya yung mahiya naman kayo? Babanggitin niya ba about flood control o ghost projects ngayong SONA? Dapat bangkitin niya. Kasi pag hindi niya binanggit, kasabwat siya. Ayun. At gusto ko rin marinig, sabihin niya, mahiya tayo. Kasi part siya ng problema, dapat mahiya rin siya kasi hindi niya ginawa ng tama yung kanyang trabaho at marami siyang problemang ginawa sa atin. For example, Opo. ang ating inflation ngayon is 6.4%. Napakataas. So, tapos biniblame niya sa external factors. Actually, mismanagement ng fiscal policy ng gobyerno ito. At walang ginagawang mabuti ang kanyang economic team led by Executive Secretary Recto. Ayaw nga niya isuspend yung VAT Yes. na gusto sanang isuspend ni Congressman Lebiste. Lebiste, yes. So, alam mo, yung ganitong klase mga indirect taxes, ang impact niyan ay nasa mga pobre, hindi sa mga mayayaman. So tama si Attorney Guanzon dyan, sa pananaw na yan, kung ikaw ay presidente at mahal mo ang taong bayan, unahin mo yung kapakanan ng mga mahihirap. Hindi yung mga mayayaman na nakapaligid sa'yo, yung mga cronies mo.